Ilang mambabatas ay nananawagan sa pamahalaan para naman sa kaligtasan ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa gitnang silangan. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis unang nagpahayag ng matinding pag-aalala sa Senate Foreign Relations Committee Chairperson Erwin Tulfo sa tumitinding tensyon sa Middle East matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran at ang kasunod na pagganti ng Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missiles at drones laban sa Israel at mga base ng US sa rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Tulfo na ang lumalalang sigalot ay naglalagay sa alanganin ng kaligtasan ng mga sibilyan, kabilang ang libu-libong Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Dagdag pa ng senador, naghahanda na ang Department of Foreign Affairs sa pagtiyak na may exit point para sa posibleng paglikas ng mga Pilipino mula sa Iran at Israel. Aniya, nakaantabay ang mga opisyal ng embahada upang umalalay sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Pareho din ang panawagan ni Senator Francis Kiko Pangilinan at Senator Christopher Bongo sa pamahalaan na bukod sa seguridad ng mga OFW at mga Pilipino, dapat din umanong bantayan ng pamahalaan ng ekonomiya ng bansa, lalo na ang patuloy na pagtaas na presyo ng langis at posibleng pati na rin ng mga pangunahing bilihin. Samantala, Bombo Dennis, nananawagan naman sa Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian sa Department of Migrant Workers na maghanda sa posibleng pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers. Kasunod nito, binanggit ni Gatchalian ang 2 bilyong piso na pondo para sa agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund ng DMW na ginagamit para sa agarang tulong at pagpapauwi ng mga OFW na nasa panganib. Aniya, prioridad ang kaligtasan ng mga OFW, kung kaya't dapat maging handa ang pamahalaan sa posibleng pagpapauwi sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa mga apektadong bansa. Pero Bombo Dennis, para sa OFW na si alias Linda na nagtatrabaho sa Bahrain na siyang apektado rin sa lumalalang tensyon sa Middle East, naisin man umaniyang umuwi ng Pilipinas dahil sa pangamba sa sariling buhay, ngunit iniisip niya kung saan kukuha ng pangtustos at panggastos sa pag-aaral ng mga anak. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni alias Linda. Gusto ko na talagang umuwi. Yun yung iniisip ko. Gusto ko nang umuwi para maging safe po. Pero naiisip ko rin is paano pag umuwi ako, wala rin akong nasa college na yung mga anak ko. 3 pa yung pinapaaral ko. So, hindi ko rin pag umuwi ako, wala rin. Sino yung magsusuporta sa mga anak ko? Wala rin. So, kahit na delikado pa, magsistay po ako. Stay na lang po ako. Marami rin dito na na mas pipiliin nilang magstay. Ingat na lang po. Pray na lang po. Yun na lang yung sandata namin. Pray na lang po. Sa huli, nanawagan ng mga senador sa mga Pilipino sa apektadong bansa na agad makipag-ugnayan sa kanilang embahada ng Pilipinas upang matiyak ang agarang tulong kung kinakailangan. Gayon din sa pamahalaan ng kahandaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.